Samantala, pinag-iba mga grupong kontra sa paninigarilyo ang kampanya para sa smoke-free environment. Ayon sa anti-tobacco advocates, napatunayan ng mga eksperto na ang third-hand smoke mula sa sigarilyo pumapatay din ng human cells. Si Jackie Sai sa detalye. Maaalala ang ginunitang World No Tobacco Day nitong ika-15 ng Mayo, kung saan nagkaisa ang mga anti-tobacco advocates na pinangunahan ng World Health Organization. Layunin ng advokasiyang ito ang maipalaganap ang anti-smoking environment upang maiwasan ang mga karamdamang maaaring makuha gaya ng cancer at pagkakaroon ng higher risk sa heart disease. Nangunguna ang smoking sa pagiging sanhi ng pagkamatay ng tao sa buong mundo, kung saan may naitalang mahigit 5 milyong nasasawi dahil dito kada taon. Ang tobacco ay may 7,000 chemical compounds kung saan 250 dito ay mapanganib sa kalusugan at 69 nito ang sanhi ng cancer. Ito rin ang dahilan ng pagkalala ng asthma lalo na sa mga batang nakakalanghap ng second-hand smoke nito. Natuklasan rin sa pag-aaral na ginawa ng isang advocate na third-hand smoke na sanhi ng pagkamatay ng human cells sa katawan ng tao. Muling binalikan at ipinaliwanag sa pag-aaral ang mga ibig sabihin ng first, second, and third hand pagdating sa paninigarilyo. Ang first-hand smoke ay ang mismong usok na binubuga ng naninigarilyo, samantalang ang second-hand smoke naman ay ang nasisinghot na usok mula sa nagbuga nito. Ang natuklasang third-hand smoke ay ang kumapit na amoy ng sigarilyo sa iba't ibang kagamitan gaya ng furnitures, kurtina, damit, dingding at iba pa. Ayon sa ginagawang pag-aaral, ang mga kagamitang may third-hand smoke ay hindi madaling matanggal kahit nahugasan pa ito ng mabuti. Sinilip rin ng mga dalubhasang ito ang epekto sa DNA o deoxyribonucleic acid na nagtataglay ng genes ng tao at napag-alaman ang damages o pagkasira ng DNA dahil sa third-hand smoke na ito. Pinaalalahanan ng World Health Organization ang mga mamamayan sa buong mundo na alamin ang masamang epekto ng smoking. Pangalagaan ng kalusugan hindi lang ng sarili kundi para sa kapakanan rin ng iba. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Sai.